Makisig, matapang, at walang inuurungan pagdating sa bakbakan. Maipagtanggol lamang ang ating bayan. Ito noon si First Lieutenant Jerome Hacuba ng Philippine Army. Pero matapos ang isang madugong operasyon ng kanyang tropa noong March 2, 2016 sa Maguindanao, ito na ngayon si Hacuba. Na-discharge po ako due to my disability. Ako po ay totally blind. Nasabugan po ako ng bomba sa Mindanao during our combat operation against the BIFF. At ako po ay pumasok sa sundalo na buo, kompleto. But ngayon po, lumabas ako na wala nang paningin. Subalit, sabi ko po ay hindi nawala ang aking paningin. Ibinigay ko lang po ito sa ating bansa. November 30, 2025 ang huling araw ni Hacuba bilang aktibong sundalo matapos mapilitang magretiro. Pero bago dumating ang araw na ito, pinatunayan niya na hindi hadlang ang kanyang kapansanan para maging produktibo at magiting na lingkod bayan. Kahit wala na kasing paningin, sumailalim siya sa mga libreng training ng TESDA. Mula sa paggamit ng computer hanggang sa pagtatanim at pangangalaga ng hayop, natutunan ito ni Hacuba. Dahil sa kanyang determinasyon at dedikasyon, ipinagkatiwala sa kanya ng Department of National Defense ang proyektong Kapagdaka. Si Hacuba, tinuruan ang mga kapwa-sundalo na magkaroon ng panibagong skill sa kabila ng kapansanang nakuha mula sa pagprotekta sa ating bansa. I commanded only 30 personnel kasi platoon leader lang ako noon. Pero nung nasa ako sa DND, I already commanded 1,000 of AP wounded personnel. Naging founder din siya ng Wounded Soldiers Agriculture Cooperative na tumutulong sa mga sundalong may kapansanan na magnegosyo at maging matatag sa hamon ng buhay. Isa sa mga main product po namin is ito po yung white oyster mushroom. Mamimigay po tayo dito ng wheelchairs, other assistive devices, skills and livelihood training. Noong 2020, naging Best Military Officer si Hacuba. Nag-apply siya ng Security of Tenure pero nabigo dahil sa umiiral na Complete Disability Discharge na nag-aalis sa mga sundalo sa serbisyo sa oras na magkaroon ng 100% disability sa parehong mata, kamay o iba pang bahagi ng pangangatawan na pumipigil para makalahok sa mga combat operation. Depressing na, alam mo yun, na malakas pa naman ako eh. Mata lang naman yung nawala eh. Tumatakbo pa nga ako, nag-Spartan race pa nga ako, nakakapag-computer, nakakapagtrabaho naman ako. Nag-best military officer pa nga ako noon eh. Sabi ko, kaya ko pa naman sana magtrabaho ba? But yun ma'am, ang talagang masakit na katotohanan. Nung nakita ko yung video niya. Pero si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. may maagang pamaskog kay Hacuba na kilala ngayon bilang Captain Blind. Ito ay isang opisyal na itinaya na nga niya ang buhay niya para sa duty na para ipagtanggol ang Pilipinas. At dahil sa ganyan ay basta't bibitawan na lang natin ay hindi naman yata makatarungan yan. Kaya binigyan ko ng instruction ang ating Chief of Staff na isuspindi na yung CDD ni Captain Hacuba. Bukod pa doon ay dapat ibigyan siya ng promotion dahil sa katapangan niya at gawin na siyang major. Pinahahanapan ni Pangulong Marcos ng adaptive duty si Hacuba. Challenge accepted ito para kay Captain Blind na hindi lamang iaalay ang kanyang sarili para sa bansa, kung hindi para sa kanyang pamilya at mga sundalong nawawala ng pag-asa. Inatasan naman ng Presidente ang DND na pag-aralan ng umiiral na pulisiya sa sandatahang lakas para sa mga sundalong nagtamo ng kapansanan dahil sa pakikipagbakbakan. Gagawa po tayo ng bagong pulisiya sa CDD sa lalong madaling panahon. Dapat naman patuloy din ang ating pagkilala sa kanilang katapangan at sa kanilang sakripisyo. Napatid man habang ipinagtatanggol ang bayan, dapat bigyang respeto at pagpupugay ang mga sundalong handang ibuwis ang kanilang buhay. Makamit lamang natin ang kapayapaan
at kalayaang walang kapantay. Tropa, mga kabayan, mga kabisyon, mga katropa, ibabalita ko lang po sa inyo ang nangyari ngayong umaga dito po mismo sa aking quarters ay binisita po ako ng ating butihing AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na alamin, inalam po niya talaga dito personally ang aking sitwasyon ko dito sa aking quarters at upang ipaabot din po ang magandang balita na mula po sa ating Commander-in-Chief na kung saan ay ako po ay kanyang i-continue pa sa aking serbisyo at ipopromote po. Napakalaking biyaya po at napakagandang regalo po sa ngayong Kapaskuhan ang hatid po ng ating Commander-in-Chief po sa hindi lang po sa akin kundi sa aking pamilya at sa ating mga kasundaluhan na may kapansanan at yung magkakaroon pa ng kapansanan kasi very prone yung ating kasundaluhan to any kind of disability due to the nature of our profession. At hindi lang po yun, mahal na Pangulo, ang epekto ng inyong pronouncement sapagkat ang buong Pilipino na may mga kapansanan ay na-recognize po ninyo na ang aming kapansanan ay hindi hadlang upang maging produktibo. Ang mensahe niyo po dito sa nakikita ko ay you are saying that our ability is stronger than our disability. Kaya napakalaking bagay po ito hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng mga taong may kapansanan, mapasundalo man o sibilyan, na kami po ay magpapatuloy sa aming buhay na nire-recognize ang aming halaga dito po sa ating bayan na makakapag-contribute pa po kami sa ating bayan in a way na kaya pa po namin. Kaya maraming salamat po, mahal na Pangulo at Sir Browner, sir. Maraming salamat po sa inyong pagbisita. Napakalaking karangalan, isang karangalan po na mabisita po ng ating AP Chief of Staff. Kaya sa lahat po ng ating mga kabayan na may kapansanan, lagi ko pong sinasabi po sa inyo na huwag nyo pong isipin ang mga nawala sa inyo. Isipin po natin ang mga natitira sa atin. Yun po yung gamitin nating inspirasyon upang ipagpatuloy ang ating buhay, ang ating serbisyo sa ating bayan at ang pagserbisyo, paglingkod sa ating Panginoon. Kagaya ko po, wala po akong nakikita pero may pandinig, may pandama, minamaximize ko po kung ano po yung mga natitira sa akin. Kaya magkaroon po tayo ng vision. Kaya sabi ko nga, sabi ni Helen Keller na the only thing worse than being a blind is having a sight but have no vision. Sabi naman ni Captain Hakuba, ni Major Hakuba pala, the only thing worse than being a blind is having a sight but cannot see the greatness of the Lord in his life. Kaya I'm so very grateful. Grateful nga po ako na wala nakikita. How much more po kayo mga na may nakikita pa. So, look around, count your blessings, and name them one by one. Maraming salamat po sa inyo. Ito po ang inyong Captain Blind, Major Blind, ang bulag na may kita. Maraming salamat po. To God be the glory. Sir, Captain Jerome Hakuba, Philippine Army, request permission to proceed to my new assignment, sir. Maraming salamat po. Kung napadaanan talaga dito is yung pagkabulag ko dito sa serbisyo na kung saan ay nawala ang aking dalawang paningin. What seemed the end of his military career became a new mission, proving that true leadership is guided not by sight, but by vision. His visibility as an advocate for injured troops contributed to stronger calls for policy reforms within the defense establishment. Captain Hakuba's journey is also at the heart of the AFP's renewed commitment to wounded warriors. Despite your disabilities, you still have a strong desire to lead
people life. Our ability is stronger than our disability. Maraming salamat po. To God be the glory. Merry Christmas to everyone.